7 pinakakakaibang tradisyon ng pakikipagtalik sa buong mundo. Sa Manggaya, isang isla sa Polynesia, may natatanging tradisyon kung saan ang mga nakatatandang babae, karaniwan may edad 30 pataas, ay nagtuturo sa mga kabataang lalaki, 13 to 14 years old, tungkol sa sexualidad. Tinatawag itong Rara practice at layunin itong bigyan ang mga kabataang lalaki ng sexual na edukasyon upang maging handa sa hinaharap. Ang mga nakatatandang babae ay nagtuturo hindi lamang ng mga technical na aspeto ng sexual na gawain, kundi pati na rin ng mga pagpapahalaga tulad ng respeto sa kababaihan at tamang pagtrato. Ang sexualidad sa Manggaya ay tinuturing na isang natural at positibong bahagi ng kanilang buhay. Ang kasal ay karaniwang nangyayari pagkatapos ng sexual na edukasyon at inaasahan ang mga kabataang lalaki na maging responsable sa kanilang mapapangasawa. Pinaniniwalaan na ang tradisyong ito ay nagpapakita ng paggalang sa sexualidad at kalayaan na may layuning magtamo ng malusog na pamilya at komunidad. Sa Krung tribe ng Cambodia, may tradisyon ng pagtatayo ng mga love huts kung saan ang mga kabataang babae ay may kalayaan na makipag-ugnayan at makipagtalik sa iba't ibang lalaki hanggang sa makahanap sila ng tamang partner. Ang layunin nito ay bigyan ng mga kabataang babae ng pagkakataon na mag-eksperimento sa relasyon at sexualidad bago magdesisyon kung sino ang magiging permanenteng asawa. Ang ganitong tradisyon ay bahagi ng kanilang kultura at itinuturing na natural at normal na bahagi ng kanilang proseso ng paghahanda sa buhay may asawa. Ang Trobriander tribe ng Papua New Guinea ay kilala sa kanilang natatanging tradisyon na may kaugnayan sa sexualidad. Sa kanilang kultura, ang sexualidad ay tinuturing na natural na bahagi ng buhay. Ang mga kabataan ay binibigyan ng kalayaan na tuklasin ito mula sa murang edad. Ang mga batang babae ay kadalasang nagsisimulang makipagrelasyon sa edad 6 o 7, habang ang mga batang lalaki ay nasa edad 9 o 10. Ang ganitong gawain ay hindi itinuturing na bawal o masama. Sa halip, bahagi ito ng kanilang natural na paglaki at pag-unawa sa pakikipag-ugnayan. Upang mabigyan ng pribadong espasyo ang mga kabataan, may mga love huts sa kanilang komunidad kung saan malaya silang makipagkita sa kanilang mga kapareha. Sa kanilang lipunan, ang kasal ay isang simpleng proseso. Kapag ang isang babae ay nagdala ng yam o isang mahalagang pananim sa bahay ng lalaki at ito ay tinanggap, ito ang nagsisilbing tanda ng kanilang union. Hindi mahalaga sa kanila ang konsepto ng pagkabirhen. Sa halip, ang kanilang focus ay nasa pagtataguyod ng malakas na relasyon at pakikibahagi sa komunidad. Ang yam ay simbolo rin ng yaman at suporta sa kanilang kultura at ang dami nito ay nagpapakita ng kakayahang magtaguyod ng pamilya. Sa kabila ng kanilang kalayaan, ang bawat ugnayan ay kailangang konsensual at ginagabayan ng respeto. Ang kanilang mga kaugalian, bagamat naiiba, ay naglalayong ipakita ang kahalagahan ng sexualidad bilang bahagi ng koneksyon at relasyon sa lipunan. Sa ilang tribo sa Nepal, tulad ng Sherpa at Tamang, may tradisyon ng fraternal polyandry kung saan ang magkakapatid na lalaki ay nagsasama ng iisang babae. Ang layunin ng ganitong sistema ay mapanatili ang yaman at mga ari-arian ng pamilya at maiwasan ang paghahati sa mga ito sa iba't ibang linya ng lahi. Sa pamamagitan ng ganitong kasunduan, ang magkakapatid ay nagsasama ng isang babae at ang babae ay may sexual na relasyon sa lahat ng magkakapatid. Ang ganitong tradisyon ay tumutulong sa pagpapalakas ng ugnayan ng pamilya at pamamahala ng kanilang mga ari-arian pati na rin sa pag-iwas sa pagkakawatak-watak ng yaman. Bagamat may mga hamon tulad ng posibleng alitan sa pagitan ng mga magkakapatid, itinuturing pa ring isang praktikal na solusyon sa mga isyong pang-ekonomiya at panlipunan na nagpapalakas sa kooperasyon at pagkakaisa ng pamilya, ang fraternal polyandry. Ang Pon Celebration ay isang kontrobersyal na ritual sa Indonesia na nagaganap sa Gunung Kimokus, isang sagradong bundok sa Central Java. Bahagi ito ng paniniwalang nakaugat sa alamat ng prinsipe na si Pangeran Samudro at si Nyai Ontrowulan. Nang sila ay magtanan at aktong magsisiping na, hindi nila natapos ang kanilang layunin. Sila ay hinawol ng mga sundalo at kalaunan ay napaslang. Mula noon, isang ritual ang umusbong na kinabibilangan ng pagpunta sa lugar at pakikipagkilala sa isang estranghero. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang gawin ang hindi natapos ng prinsipe at ng kanyang minamahal. Ginaganap ito tuwing gabi ng Pon, isang araw sa Javanese lunar calendar na inuulit tuwing ika-35 araw. Dumadayo ang mga deboto sa bundok upang magdasal at sumali sa ritual, kung saan ang pangunahing paniniwala ay ang pakikipagtalik sa hindi asawa o estranghero na siyang magdadala ng swerte.
Ang ritual ay pinaniniwalaan ring susi sa tagumpay sa negosyo, buhay o personal na hiling. Sa paglipas ng panahon, naging commercial ito dahil sa dami ng bayarang lumalahok. Pinuna naman ng mga reliyosong leader at ng gobyerno ang ritual dahil sa paglabag nito sa moral na prinsipyo at panganib ng sexually transmitted diseases. Sinubukan din ng gobyerno ng Indonesia na limitahan ang mga aktibidad sa Gunung Kemokus at magbigay ng edukasyon tungkol sa kalusugan at moralidad. Ngunit may mga grupong patuloy na nagsasagawa nito bilang bahagi ng kanilang kultura at paniniwala kahit na may pagtutol mula sa lipunan. Ang Maurya tribe sa Chhattisgarh, India ay kilala sa kanilang kakaibang kaugaliang may kinalaman sa sexualidad at mga ritual ng pagdadalaga at pagbibinata. Sa tradisyong ito, pinapayagan sila na magkaroon ng mga sexual na karanasan sa isang tiyak na lugar na tinatawag na gothul, isang uri ng communal dormitory o lugar ng pagtitipon para sa mga kabataan. Dito, nagaganap ang mga social at cultural activities. At ito rin ang lugar kung saan ang mga kabataan ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa nang walang takot na magkaroon ng stigma. Ang layunin ay upang matutunan nila ang pagrespeto at pagkakaroon ng responsable at konsensual na relasyon bago sila magpakasal sa mas seryosong paraan. Ang mga Maurya ay naniniwala na ang ritual na ito ay hindi lamang para sa kasiyahan kundi para rin sa paghubog ng kanilang pagkatao, pagpapalakas ng kanilang social bonds at pagtuturo ng mga aral sa pakikipagrelasyon at responsibilidad. Gayunpaman, sa makabagong panahon, ang ganitong tradisyon ay binabatikos ng ilang sektor ng lipunan at gobyerno na nag-aalala sa mga isyong may kaugnayan sa kalusugan at edukasyon tungkol sa sexualidad. Bago tayo magpatuloy, i-like mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Ang Wudabi ay isang nomadikong tribo sa West Africa na kilala sa kanilang kultura at tradisyon na kakaiba sa maraming bahagi ng mundo. Kilala sila sa tawag na People of the Taboo na tumutukoy sa kanilang pagtingin sa mga bagay na itinuturing na bawal sa iba tulad ng polygamy o pagkakaroon ng maraming asawa. Tuwing taon ay nagdiriwang sila ng Gerewol Festival kung saan ang mga kalalakihan ay nagsusuot ng makukulay na kasuotan, may pinturang mukha at may mga balahibo sa ulo upang ipakita ang kanilang kagandahan sa mga kababaihan. Ang mga kalalakihan ay sumasayaw ng matagal, pinapalakas ng isang inumin na may hypnotic effect. Tila isa itong kompetisyon ng kagandahan at ang mga kababaihan ang pumipili ng pinaka-kaakit-akit na lalaki. Ang mga kababaihan kahit na sila ay may asawa na ay maaaring maghanap ng bagong kapareha. Ang simpleng pagdampi ng babae sa balikat ng lalaki ay sapat na upang magsimula ang kanilang ugnayan at hindi ito nakakaapekto sa kanilang dating karelasyon. Sa tribong ito, ang mga kalalakihan ay wala masyadong kapangyarihan pagdating sa usaping pakikipagrelasyon o pag-aasawa. Karaniwan, ang mga kababaihan ay kinakasal sa pamamagitan ng arranged marriage kapag sila ay nasa wastong edad na. Kapag ang isang babae ay nabuntis, siya ay pupunta sa bahay ng kanyang ina at hindi makikita ang kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang panahon, maaari siyang bumalik sa kanyang asawa. Pero sa panahon ng Gerewol Festival, maaari niyang piliing makipaglabing-labing sa ibang lalaki o agawin siya bilang bagong asawa. Ipinapakita nito ang kakaibang kultura ng tribo kung saan ang mga kababaihan ang may malaking papel sa pagpili ng kanilang mga kapareha kahit na sila ay kasal na.